So we're getting ready to sleep while it's like 4 a.m. in the Philippines right now. Wow. So because Philippines. Because basically there's a 6 hours difference between Czech Republic and Philippines. So we're just vlogging, guys, to keep you updated. We're missing Tatay a lot. I don't even know when he's coming back. I think it's May, somewhere then. Yeah, in May. Yeah. Somewhere then. Still too long. Yeah. Yeah. And it feels very weird without Tatay, and it's just, we miss him and we want to go to Philippines with him one day. Yeah, I saw the video. It's really very nice there, very sunny, very hot. Yeah, and it's still cold here. No, not bad. It's getting warmer. Yeah. So soon we're gonna have a summer, and when Tatay will get back, it's gonna be nice weather. Nice weather for trips. So, Tatay, we can't wait. Come home. Yeah. Bye. Bye. Naglakad-lakad akong mag-isa. Ito, punta tayo ngayon doon sa lote na nabili namin ni Hana. Matagal na namin nabili ito ni Hana. Itong saging na to, may-ari nito yung kapatid kong babae. Yung sa cruise ship. Nakabili siya ng isang lote rito. 600 square meter. Pero habang hindi niya pa pinapatayuan ng ano man ang gusto niyang patayo, tinaniman niya muna ng saging. Ganda din saging, oh. Ilang puno din to. Si Christian ang nag-aalaga nito. Ilang puno din to, oh. Bagong damo, bagong round wedding. Yan. Punta tayo doon sa lote na nabili namin na Hana. Papakita ko sa inyo. Nung umalis kami mula sa bakasyon, pabalik ng England, pinabakuran ko ito. Hindi pa ganong tapos yung bakod, pero dito namin plano ni Hana magpatayo ng kunting bahay, at may balak din ako magpatayo ng apartment. So ito yung buong bakod na yan, itong buong area. Ito yung nabili namin ni Hana. Yan, so dito ako magpapatayo ng bahay. Hindi naman kalakihan na bahay, yung bakasyonan. Yan. Ito. Pinabakuran ko na. Malaki-laki din yung gastos ko sa bakod. Sa palalagyan ko ng gate dito. At least magkapit bahay kami ng pinsan ko. Yan, bahay ng pinsan ko yan. At bahay ng kapatid ko yon. Okay, kung malala nyo yung tatay ko, dyan na-collapse. Dito. Ito yun siya. Ito yung aming lote ni Hana. 1,300 square meter. At maganda to kasi wala na akong tatabo ng lupa. Yan. So parang may tanim din to ni tatay ko. Pansamantala, tinaniman niya ng estiwitis. Tsaka sa gilid dito may tanim. Nagpatanim ako rito ng pumelo. Kasi sabi ko, paborito ni Hana yung pumelo. Yan, o. Awan ko kung yung mga nakatayong puno. Kanyan, prutas yan. Dami kong tinanim na prutas rito. Sana mabuhay to. Avocado. Meron ako rito. Ito. Yan. Prutas ito. Yan pa. Laki nito. So, lagyan ko rin ng gate dito. Papunta doon. Pinagiba ko na yung pig fence. Kasi nilipat na namin yung baboy ni tatay doon sa farm. Yeah, wala na. So, dito ko balak magpatayo ng apartment. Dito bandang area na to. At saka doon yung bahay. Somewhere doon. Maliit na bahay. Yung bakasyonan. Pero itong area na to, sobrang laki talaga ng area na to. 1,300 square meter. So, kahit 3 bahay, pwede kang magpatayo rito. So, tagal na namin nabili ito ni Hana.
hindi pa nagamit. Pero basta lupa, hindi naman nasisira ang lupa. So, yan sabi ko nga kay Hana, kung hindi man natin gustong tumira rito sa Pilipinas, pagtanda natin, benta natin. At least triple ang presyo. Baka more than pa after 10 years. Kasi dito, ang mura ng bili ko nito noon. 10 years ago. Parang 10 years ago ata ang pagkabili ko nito or 8 years ago. Murang-murang bili ko nito. Pero ngayon, kung ibenta ko to, isang lote, yung 600 square meter, 500,000 pesos. Ang bintahan ngayon dito sa isang lote. 500,000 pesos. Dalawang lote ito. Megit dalawang lote pala. So, kasi 1,300 square meter. Kaya medyo mahal na to ngayon. Lalo na meron ng bakod. Gumastos talaga ako ng bakod dyan. Hindi pa tapos yung bakod. Matatapos din yan. Pasaan-saan. Yan. Okay. So, dalawang kapitbahay ko na kapatid ko. Pero sa Midsayap siya nagtatrabaho. Yung misis niya lang dyan at yung mga anak niya. At ang pinsan ko. Yan. So, ito. So, bala ko kasi timing dito. Maliban dyan sa gumagawa ng table, gumagawa ng aparador, gumagawa ng mga upuan. Pero may oras naman sila magtrabaho pag alas 5 na ng hapon. Stop na sila magtrabaho. Yan marinig mo. Ganyan. Pero overall, itong area ay maganda kasi medyo malayo doon sa sentro ng aming barangay. So talagang tahimik dito. Maganda at patayuan ng bahay. Yan. So meron kang mga kapitbahay na ganyan, no? Oh, tahimik, 'di ba? So, malaki, 'di ba? Dati hindi niyo nakikita kung gaano kalaki kasi walang bakod. Pero ngayon may bakod na. So makikita niyo na kung gaano kalaki. Yan. So, yung may-ari nito, ang kabila nito, binibenta sa akin. Kaya lang sabi ko, wala na akong planong bumili ng lote pa. So, kung may bibili man ako, farmland yung gusto ko, hindi yung lote. Kasi sabi ko, malaki na masyado itong lote ko. Ano pang gagawin ko dyan kung bibilin ko yan? So, isang lote, ang binibenta niya sa akin, 600. Sabi ko, masyadong mahal yan. Ang alam ko, ang bilihan ngayon ng lote rito is 500,000 isang lote, yung 600 square meter. Yan, 600 square meter din yan. No, katulad dito. So, isang lote is 600 square meter. Ang bintahan niya, sabi ko, ayaw ko. Hindi ako kung masasabi. Kung yun nga, kung may bibilhin ako, gusto ko na yung farmland. Diba? So, masyado ng progreso ang aming barangay. Kaya, dito marami ka ng pagkakitaan kung marunong kang kunting negosyo at farm talaga. So, yun natin itong ating bata. May bata rito. Ito. Papaya. Ito pa, tanim tatay ito. Tsaka ito. Ito. Stiwitis na tanim ng tatay ko. So sabi ko kay tatay ko, habang hindi ko pa na ginagamit, taniman mo muna na kahit ano. Basta pag gamitin ko na yung lote, pagpatayuan ko na, yung madali lang putulin yung kahoy ng stiwitis. Kasi 9 months tong stiwitis na, pwede na tong stiwitis eh. So yan, may mga tanim dito, palibot, mga prutas. Sana ito lumaki. Kasi sabi ng tatay ko, yung iba talaga namatay. Yeah. So durian, ito pala durian. Durian pala to. Kilala mo ko? Kilala mo tatay ko? Kilala mo tatay ko? Si Upong. Upong. Si Upong. Oh, kilala mo si Upong? Kana ni iyang anak ko. Kana. Oh. Oh, igsuon ako na diya. Kapitbahay, hindi nila ako kilala dito. Nagtataka siya bakit nandito ako sa loob ng lote.
Yan. Bisitahin natin yung ipag ko. Yan. Lai! Opo! 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 Hindi na, dili lang ko sa labas. Nagbisita lang ako sa farm. Yan, hipag ko. Si Gab-Gab. Yan, nandiyan si tito mo. Bisita lang ako sa lote. Kasi, tingnan ko kung anong gagawin ko rito. Hi, Gab-Gab sumay. Oh, hi, nagbe-bless si Gab-Gab. Nang? Saging. Wala na, hindi. Masyado nang malaki yung saging ko sa farm. Hindi, may tanim daw si tate rito na stiwitis eh. Ara, ito. Yan, stiwitis, no? Yan, durian ata to. Durian o Durian na. pumelo? Durian. Ado, ang avocado, may bunga na nita ba? Ito, avocado to? Ah, okay. Hmm. Avocado ba niya, mangga? Avocado siguro. Ha? No, avocado yan. Ito sana, itong durian, sana lumaki to. Kaya lang naman, di pa buhay. Ang pinapatanim ni Ana rito, yung pumelo. Hindi ata nabuhay yung pumelo. Ato, may isang pumelo, oh. Saan? Ito yung pamangkin kong maganda, pinakamaganda sa lahat. Oo. Mayroon silang bisita. Ito naman natanggal na tong pigiri rito. Kasi kahit pa paano may kapitbahay ka rito, hindi mo maiwasan na magrereklamo pag mga moy, di ba? Kaya buti na lang, tinanggal na nila. Kitata ito eh. Yan. May saging pa dun, no? Yan, hindi ko manap-hanap yung pumelo, ah. Sabi ko, importante sa akin yung pumelo eh. Kasi paborito ni Ana yung pumelo. Ayan. So, na-inspect na natin yung ating lote. Uwi na tayo. Kasi alas 5 na ata ng hapon. Diba? So, ano masabi nyo? Comment, ha? Ano masabi nyo? Magandang project dito. Pero, ito yun nga, ang aking talagang plano rito namin ni Hana. Dito kami magtatayo ng munting bahay na at least pag magbakasyon kami, hindi na kami tutuloy sa bahay ng aking sister. Kasi yung tinutuluyan kong bahay, sa sister ko yan. Wala siya rito, nasa Amerika. Sa cruise ship siya nagtatrabaho. So, okay. Malaki. So, kaya lang, ang kulang namin ni Hana kung saan banda rito. Doon ba? Yung gusto ko yung apartment. Kasi dito sa barangay namin, marami ng mga estudyante rito na dito nag-i-enroll sa aming high school na taga-ibang mga karatig buok. So, nakitira sila rito. Nagbo-board sila rito. Kaya maganda magpatayo ng by room apartment, per head ang bayad. So sa isang room, 2 estudyante, meron kang malinis na toilet, male and female, meron kang kitchen para sa kanila, long table, pwede na, ayos na, diba? So yan, ang labasan, yan lang, oh, mga 50 meters, 30 meters, main road na yan. Yeah. Ito lang problema namin dito. Kasi yung papasok hindi pa simentado. Pero balang araw mas siminto din to ng barangay. Kasi ito barangay ko na to. Barangay jurisdiction. Kaya medyo matatagalan. Okay. Puntahan natin, mayroong falls doon. Pero matarik. Hindi ako pwedeng bumaba. Pero tingnan natin kung masilip natin yung falls. Dito. Ito yung papasok. Ito mo lalim, oh. May mga bahay din yan dyan.
So dati dyan kami naliligo. Nung wala pa kaming tubig dito sa aming barangay, diyan kami naliligo. Saan banda yung falls? Falls, doon po. Saan dadaan? Doon po, pababa. Pababa? Opo, magtanong lang po kayo sa mga... Okay, salamat ha. Tagal na akong hindi nakapunta rito. Kaya hindi ko alam kung saan na yung falls. Punta natin. Talagang matarik pa rito. Ayun. Ayun ang falls. Yan siya. Nung maliit ako, diyan kami naliligo. Oh. Nung maliit ako, palagi kami diyan. Marami din mga spring diyan na tubig na kung saan nag-iigib kami. Yan. So, pwedeng bumaba doon, paikot. Kaya lang medyo madilim na. At hindi ko nakabisado yung daanan, kaya next time na lang. Pwede kang lumangoy-langoy dyan, oh. Hindi naman kalaliman. Okay lang. Wala, tapos na. At least napasilip ko yung falls. Ayos.